Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. So eto ho mga ka-aksyon, kahit man mapanood ho ito ng mga DDS, kung mahal nyo ang kapwa nyo Pilipino at marinig nyo itong napakaganda na mensahe ni Sir Christian B. Flores ay talagang magiging emotional kayo. Kasi tinapos ko po talaga ang video mga ka-aksyon, kahit medyo may kahabaan po ang video ni Sir Christian, pero napakaganda ho ng naging mensahe niya dito sa naging privilege speech ni Senadora Pia Cayetano, na kung saan nga ho naging emotional din or umiyak ito si Senadora Pia Cayetano. Kaya mga ka-aksyon, mga kakampeng, panoorin at pakinggan nyo ho ito ng mabuti. Baka hindi nyo ho mapigilan, baka tumulo ang luha nyo dito sa naging mensahe ni Sir Christian B. Flores. O eto mga ka-aksyon, panoorin po muna natin. Credit or courtesy po sa video nyo Sir Christian. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much po sir. So bago ho natin i-play ang kanyang video, paki-follow naman po mga ka-aksyon, mga kakampeng, kasi maganda ho ang kanyang mga discussion sa kanyang mga vlog. Makukunan ho talaga ng mga aral. O eto, ayan po, ayan. Christian B. Flores po mga ka-aksyon, mga kakamping. Paki-follow naman po. Maraming salamat po sa mag-follow. Thank you. O eto na po, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Nasaan ang iyong mga luha, Pia Cayetano? Itinuro mo noon sa bayan ang wika ng karapatan, na ang katawan ng babae ay hindi larangan ng digmaan, na ang dignidad ay hindi dapat nilalapastangan ng kapangyarihan, na ang mga bata ay may karapatang mabuhay nang walang takot. Nakipaglaban ka noon kasama ng mga higante sa mahaba at maduming digmaan para sa reproductive health law, sa loob ng malamig na bulwagan kung saan ginawang sandata ang moralidad laban sa mahihirap. Noon, apoy ang laman ng iyong tinig. Kaya, sabihin mo ngayon, Senadora, nasan ba ang iyong mga luha? Noong natututunan na ng mga bala ang direksyon at pangalan ng mga eskinita, nasaan ang iyong mga luha? Noong ang gabi, pagsigaw ng pagsusona, ay naging curfew na at delikado na ang paghinga. Noong ang bawat katok at paghampas sa UP at may kalawang na pintuan ng mga barong-barong ay parang kabaong na maagang dumating na pamasko sa mahihirap na kapamilya. Naalala ng mga ina. Naalala nila ang tsinela sa tabi ng dugo, ang kartong nakalatag na mas mabigat pa sa lapida. Naalala nila ang mga pulis na sumusulat na ng mga katapusan sa blotter, gawa ng script at naibaba na ang hatol bago pa man nagsimula ang investigasyon. At ang mga bata, Panginoon ko, ang mga bata, natuto silang masyadong maaga pa sa bansang ito. Mas mabagal dumating ang hustisya kaysa sa putok ng baril, yun ang alam nila. Ngayon, nanginginig ka dahil umaalingaw-ngaw ang putukan sa loob ng Senado sa pagitan ng mga mikropono, kamera, at mga opisyal na may escort at titulo. Ngayon, banal na sa iyo ang demokrasya. Ngayon, kailangan ng pakinggan ang iyong mga trauma. Ngayon, mahalaga na sa iyo ang due process. Pero nagmakaawa rin noon ang mahihirap para sa due process. Hindi ba? Nagmakaawa sila para sa pagsilip sa warrant, imbes na kandila sa lamay. Para sa korte, madinig sana ang boses nila, imbes na malamig na bangkay sa morgue ang kanilang kahantungan. Para sa pagliliti sana kung inosente ba sila, imbes na piping bangkay na hindi na makakasigaw ng hustisya. Hindi mo ba sila narinig, Senadora? O sadyang masyado silang mahirap para marinig sa Senado? Mababaho at amoy pawis para tumungtong sa marangyang bulwagan ng mga mambabatas. Umiyak ka para kay Claire? 20 taong kasama mo para sa kanyang 12 taong gulang na anak na naghihintay sa bahay
At totoo ang takot, totoo yan. Totoo ang batang naghihintay sa kanyang ina. Pero maraming ina ang hindi na nabigyan ng 20 taon. Maraming bata ang 12 anyos pa lang nung una nilang makita kung ano ang itsura ng bangkay sa ilalim ng malamig na ilaw. May mga batang 12 anyos pa lang nang matutunan nilang sa bansa nating ito, tahimik dapat magluksa ang mahihirap. Hindi ka dapat pumalahaw dahil putok ng baril ang huli mong madidinig bago ka pumanaw. Dahil pati pag-iyak, ang paghikbi, ang pagmumura sa galit, sa pagtulo ng luha ay maaring pagmulan ng panibagong panganib. Baka madinig kasi ng pulis. Baka madinig ng mga bulag na tagasunod. Nasaan ang iyong mga luha, Senadora? Noong pumipila ang mga byuda at mga batang naulila, mga inang naghahanap sa nawawala nilang mga anak. Sa punerarya, yakap ang mga kupas na litrato. Malamlam ang mapupulang mata. Ang luha nila itinakpan na, nilambungan ng ilusyon ng maganda sanang kinabukasan na minsa'y pinangarap nila para sa kanilang mga anak. Nasaan ang apoy ng feminismo sa dibdib mo at pagkababae sa puso mo, Senadora? Noong ginawang biro ang panggagahasa at pambabasto sa mga babaeng reporters at magagandang dalaga at ilang kababaihan sa pambansang telebisyon. Nasaan ang pagkaabogado sa iyo noong nilait ang human rights? Na para tila ito istorbo lamang, isang statistiko, dagdag na bilang para sa mga inapi, pinatay at inalisan ng pagkatao. Alam mo ang totoo, pinag-aralan mo yan, alam mong hindi kailanman magkaaway ang human rights at human lives. Ang karapatang pantao ang huling manipis na pader sa pagitan ng kapangyarihan at kabangisan. Ang pising nag-uugnay sa ating buhay at sa ating pagiging tao. Na tayo ay hindi baboy, hindi manok, hindi bilang, hindi monthly quota sa darakpi ng mga pulis. May karapatan tayo. Ito ang nanginginig na tinig na nagsasabing, hindi maaaring barilin muna bago mag-imbestiga. Hindi ba pwedeng madinig din ang tinig ng mahihirap at taga-squatter na humihingi ng hustisya? Alam mo ito. At gayon pa man, habang dumarami ang mga bangkay na parang paulit-ulit na dasal na walang sagot, pinili mong manahimik. Hindi dahil walang dapat sabihin, kundi dahil napakarami ng dugo, kakatakot, kakadiri. Balansa ba? Ngayon, ang parehong bulwagan ng Senado, dating pumayag, karamihan sa inyo sa pagpapatupad at pagratipika ng Rome Statute, ay nagsisilbing kalasag ngayon, tagapagtanggol sa mga lalaking inaakusahan na ginawang instrumento ang pambansang pulisiya sa pananakot. Ngayon, ang pananagutan sa ICC warrant ay tinatawag na panguusig dahil ang inuusig ay kaibigan nyo, kaalyado nyo, kasamahan nyo sa mayorya, kasama nyo sa kapangyarihan. Kapag mahirap ang patay, ang tawag nyo nanlaban. Kapag makapangyarihan ang natakot, ang tawag nyo constitutional crisis naman. Kapag ordinaryong mamamayan ang hinabol ng Estado, ang payo nyo, sumunod ka sa batas. Kapag kaalyado ang haharap sa hustisya, ang opinion nyo, respect is legal remedies. Kaya, patawarin mo kami kung yung mga luha ay dumating ng huli para maging banal at kapanipaniwala. Dahil ang piling pagluha, kung kailan ito papatak, ay hindi katapangan. Ito ay pagluluksa na may pinipiling damayan. Hindi makatao dahil namimili ng papanigan. At laging huli sa listahan ang mahihirap. Pero bago ka umiyak sa harapan ng kapwa mo, mga senador, at sa harap ng sambayan ng Pilipino, tandaan mo, Senadora, naunang umiyak ang mga ina. Naunang umiyak ang mga ulila.
Naunang umiyak ang mga byuda. Naunang umiyak ang mga 12 anyos. Naunang umiyak ang mga nasa iskinita. Naunang umiyak ang mga nasa morgue. Naunang umiyak ang mga nawalan ng pag-asa. Naunang umiyak ang mga taong hindi na alam kung ano ang naghihintay na bukas para sa kanila. Naunang umiyak ang mga katulad kong piniling umalis na lang at saglit na mamaalam, pagod na kasi sa sistema ng kawalang katarungan at kabulukan. Naunang umiyak ang bayan. At maraming nasa kapangyarihan, kagaya mo, na nasa itaas, na nasa kapangyarihan, ang umiiwas ng tingin. Kaya please, bago mo hilingin na damayan namin ang iyong takot, sagutin mo muna ang tanong na hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw sa usok ng kandila at mga police report. Nasaan ang iyong mga luha? Noong ang putok ng baril ay nakatutok sa mahihirap. Nasaan ang iyong mga luha? Noong ang bala ay may tatak ng estado, nasaan ang iyong mga luha? Nung ginagawang biro ang human rights hanggang sa ang karahasan ay makarating sa inyong sariling bulwagan. Nasaan ang iyong mga luha, Senadora Pia Cayetano? Noong ang mga patay ay sapat na mahirap para madali silang kalimutan. Nasaan? So yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no, napakaganda ho ng mensahe ni Sir Christian Flores. Totoo ho ang kanyang sinabi, di ba? Kung ma-imagine lang ho sana ni Senadora Pia Cayetano yung mga humihingi o sumisigaw ng hustisya, lalong-lalo na ho noong mga panahon na pinatupad ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ang daming mga ina na nawalan ng mahal sa buhay. Totoo po ang mensahe na yan. Nakakaiyak ho mga ka-aksyon, di ba? Mga tao na hanggang ngayon ay umaasa ng hustisya at hindi pa nila alam kung makakamit ba nila ang matagal nilang kahilingan na hustisya para sa kanilang mga anak o pamilya na wala na lang ng bigla, at sila po yung mga tao na mga biktima na hindi man lang napakinggan ang kanilang boses, hindi man lang napagbigyan na ipagtanggol ang kanilang karapatan, dahil alam naman po natin yung mga nangyari na gurguran nung panahon na ipinatupad ang war on drugs. Kaya napakaganda po ng mensahe nito ni Sir Christian. Totoo naman, nasaan ang iyong luha, Senadora Pia Cayetano? So yun lang ho mga ka-aksyon, mga kakampeng, gin-share ko lang ho sa inyo. Muli, maraming salamat po sa inyo Sir Christian B. Flores. Thank you so much sa napakaganda nyo pong naging mensahe. So maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening everyone.